Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kasolid rock. Ang The Solid Rock ay isang makapangyarihang simbolo ng katatagan, seguridad at pag-asa sa ating buhay pananampalataya. Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema at pagbabago sa mundo, kailangan natin ang isang pundasyon na hindi natitinag at isang sandigang na manatiling matatag kailanman. Ang The Solid Rock ay sumisimbolos kay Hesukristo na siyang ating kanlungan at tagapagligtas. Tulad ng isang bahay na itinayo sa ibabaw ng matibay na bato, ang ating buhay ay naging matatag kapag ito ay nakasentro kay Kristo. Maaaring dumating ang unos ng problema, ang ulan ng kalungkutan at ang hangin ng mga pagsubok. Ngunit hindi tayo matitinag kung ang ating pananampalataya ay nakatanim sa Kanya. Sa ating pagninilay ngayong umaga, naway maunawaan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa ating buhay. Naway piliin nating tumayo sa matibay na bato upang tayo ay magkaroon ng lakas, pag-asa, at katiyakan sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 15, talatang 13. Ito po ang sinasabi: walang higit na pag-ibig ang maipapakita ng isang tao kaysa pagbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Nalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa sandaling ito ng may kababaang loob at pasasalamat. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay, sa iyong patuloy na paggabay at sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na kami ay makinig, matuto at magpapalalim ng aming pananampalataya. Panginoong Hesus, iniaalay namin sa iyo ang oras na ito. Naway linisin mo ang aming mga puso at isip upang maging bukas kami sa iyong mga salita. Alisin mo po ang anumang pag-aalala, takot o alinlangan na maaaring humadlang sa aming pakikinig at pag-unawa. Tulungan mo po kaming ituon ang aming pansin sa iyo at maramdaman ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming pakikinig sa iyong mga salita. Naway ang lahat ng aming gagawin at sasabihin ay magbigay luwalhati sa iyong banal na pangalan.
Patatagin mo po ang aming pananampalataya at tulungan mo kaming manatiling nakasandig sa iyo. Ang aming The Solid Rock. Aming tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga Pilipino. Aming mapagmahal na Ama sa langit. Lumalapit po kami sa iyo upang ipanalangin ang bawat Pilipino saan man sila naroroon. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming bansa, ang aming mga pamilya, at ang aming kinabukasan. Naway patuloy mong ibuhos ang iyong biyaya, ang iyong proteksyon, at ang iyong paggabay sa aming bayan. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang bansang Pilipinas. Bigyan mo po ng karunungan at katapatan ang aming mga pinuno upang mamuno ng may katarungan, may katotohanan, at may pagmamahal sa bayan. Patatagin mo po ang bawat pamilyang Pilipino naway manatili ang pagkakaisa, paggalang at pananampalataya sa aming mga tahanan. Dalangin din po namin ang mga Pilipino na nahaharap sa kahirapan, sa mga karamdaman, at iba't ibang pagsubok. Naway yung pag-aanin ang kanilang mga pasanin at bigyan sila ng lakas ng loob at punuin ang kanilang mga puso ng pag-asa. Ipagkaloob mo rin po ang kaligtasan at proteksyon sa mga manggagawang Pilipino, lalo na sa mga malalayo sa kanilang pamilya. Tulungan mo o turuan mo po kaming magmahal sa isa't isa, magtulungan at magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Naway maging ilaw kami sa aming kapwa at maging instrumento ng iyong kapayapaan. Amin ding ipinapanalangin sa iyo, O Diyos, ang aming mga kababayan na nakatira sa ibang bansa, ang mga immigrant, Panginoon. Aming mapagmahal na Ama sa langit, buong kababaang loob po kami lumalapit sa iyo upang ipanalangin ang aming mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa. Ipinagkakatiwala po namin sila sa iyong mapagkalingang mga kamay. Naway patuloy mo silang ingatan sa anumang panganib, sakit at kapahamakan. Panginoong Hesus, bigyan mo po sila ng lakas ng katawan, kapayapaan ng isip at tibay ng loob sa bawat araw. Sa gitna ng kanilang sakripisyo at pangungulila sa kanilang pamilya, naway maramdaman nila ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig at ang iyong paggabay. Aliwin mo po ang kanilang mga puso sa mga oras ng kalungkutan at pagod, at punuin mo po sila ng pag-asa at pananampalataya. Pagpalain mo po ang kanilang trabaho at pagsisikap, naway maging maayos at ligtas ang kanilang kalagayan, at naway matagpuan nila ang mabubuting tao na magiging kaibigan at suporta sa kanila. Ingatan mo rin po ang kanilang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas, at panatilihin mong matatag ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng distansya. Tulungan mo po silang manatiling matatag sa pananampalataya at patuloy na magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Naway maging ilaw sila sa kanilang kapaligiran at maging patutuo sa iyong kabutihan. Amin nang ipinapanalangin, O Diyos, ang aming mga kasandaluhan
aming makapangyarihan at mapagmahal na Ama sa langit. Lumalapit po kami sa iyo upang ipinapanalangin ang aming mga sundalo na naglilingkod sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. Sila po ay iyong pagpalain at ingatan habang buong tapang nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin upang ipagtanggol ang aming bayan, ang bansang Pilipinas. Panginoong Hesus, palutin mo po sila ng iyong banal na proteksyon saan man sila naroroon. Ilayo mo po sila sa anumang panganib at bigyan mo sila ng lakas ng katawan, katatagan ng loob at karunungan sa bawat desisyon sa kanilang gagawin sa mga oras ng takot, pagod at pangungulila. Naway maramdaman nila ang iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa. Dalangin po namin ang kanilang mga pamilya na naiwan sa kanilang mga tahanan. Ingatan mo po sila at punuin ng iyong pag-ibig at katiyakan. At naway patuloy silang magtiwala sa iyong paggabay. Naway muling magkasama ang bawat sundalo at kanilang pamilya sa tamang panahon ng ligtas at may kagalakan. Turuan mo po silang maging instrumento ng kapayapaan, katapangan at katapatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at gabayan mo sila sa tamang landas. Sa pangalan ni Kristo na aming Diyos. Amen at amen. Walang higit na pag-ibig na maipakita ang isang tao kaysa pagbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Mga kapatid, ang talatang ito ay isa sa pinakamahalagang pahayag ni Hesukristo tungkol sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Dito ipinapakita niya na ang pinakapuro at dakilang anyo ng pagmamahal ay ang sakripisyo para sa kapwa. Higit pa sa salita o simbolong kilos lamang. Maraming paraan ang pagpapakita ng pagmamahal, mga kapatid. Pagpapakita sa salita, pagpapakita sa mga kilos, at pagpapakita sa kaloobang, kaakabutihang loob. Ngunit ayon kay Jesus, mga kapatid, ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal ay ang handang ibigay ang sariling buhay para sa ikabubuti o ikaligtasan ng iba. Ang sakripisyong ito ay hindi lamang pisikal, mga kapatid. Hindi lamang pisikal. Maaari ring itong maging oras o lakas o at personal na kaginhawaan para sa kapakanan ng iba. Ang talata ay nagpapahiwatig na ang tunay na pag-ibig ay aktibo at mapagkilos. Hindi sapat ang salita o damdamin lamang. Ang pag-ibig ay dapat makita sa konkretong gawa. Ito ay handang magsakripisyo at magsikap para sa ikabubuti ng iba. Kahit na nangangailangan ng personal na pagsuko o sa kahirapan. Ang sakripisyo para sa iba ay nakaugat na sa pagiging tunay na kaibigan ni Kristo. Ang bawat Kristiyano ay tinatawag na magmahal ng tapat.
maging handa sa pagtulong at umibig ng walang hiniinging kapalit. Sa ganitong paraan, ang ating mga gawa ay nagiging patutuo ng kanyang pag-ibig dito sa mundo. Ang Juan 15:13 ay isang paanyaya na suriin natin ang ating puso. Handa ba tayong magsakripisyo para sa kapakanan ng iba? Handa ba tayong ilagay ang kapakanan ng kapwa bago ang sarili sa tamang paraan? Sa araw-araw na buhay, kahit sa maliit na bagay, maipapakita natin ang pag-ibig na may tunay na halaga. Ang dakilang aral ng Juan 15:13 ay malinaw. Ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo. Sa pamagitan ng sakripisyong ito, natututo tayong magmahal ng walang hanggan. Tulad ng pagmamahal ni Jesus sa atin. Ang ating buhay ay nagiging makabuluhan at puno ng biyaya kapag ang bawat gawa ay batay sa pagmamahal at pag-aalaga sa kapwa. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama sa langit, buong pusong nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagkakataong ito na kami ay nakinig at nagmumuni-muni sa iyong banal na presensya. Maraming salamat po sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng liwanag, lakas at pag-asa. Salamat po sa iyong patuloy na paggabay at pag-ibig na hindi mo kailanman ipinagkait sa amin. Panginoong Hesus, habang kami po ay magpapatuloy sa aming mga gawain, naway manatili sa aming puso ang mga aral na aming natutunan. Tulungan mo po kaming isabuhay ang iyong mga salita sa aming pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo po kami ng lakas upang harapin ang mga pagsubok, pananampalataya, upang magtiwala sa iyo at pagmamahal upang maibahagi sa aming kapwa. Naway patuloy mo kaming gabayan, ingatan at pagpalain sa bawat hakbang na aming tatahakin. Patatagin mo po ang aming pananampalataya at tulungan mo kaming manatiling nakasandig sa iyo, ang aming The Solid Rock. Ang lahat ng ito ay aming idinalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ang The Solid Rock ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig, pakikibahagi, at pagbibigay ng inyong oras sa ating pagninilay at pagsamba sa umagang ito. Ang inyong presensya, mga kapatid, at pakikiisa ay isang malaking pagpapala na nagpapatunay ng ating pagkakaisa sa pananampalataya. Naway ang mga mensahe at aral na ating napakinggan ay manatili sa ating mga puso at magsilbing gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dalangin namin na patuloy tayong pagpalain ng Diyos, mga kapatid, at patatagin ang inyong pananampalataya. Punuin ang inyong buhay ng kapayapaan, pag-asa, at pagmamahal
sa pamagitan ni Hesus Kristo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway patuloy tayong lumakad sa liwanag at biyaya ng Panginoong Hesus Kristo. God bless sa ating lahat.